Bawat tagasunod ni Jesus ay binigyan ng otoridad na gamitin ang kanyang pangalan. Kapag umaatake ang karamdaman, maaari mong ipahayag ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maaari kang lumaban at magtagumpay sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Sinasabi sa Filipos 2, talata 9 hanggang 10, kaya't siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod. Kapag binibigkas natin ang pangalan ni Jesus ng may pananampalataya, hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Tayo ay nakatayo sa natapos na gawain ng krus. Nilupig ni Jesus ang kasalanan, sakit, takot at bawat kapangyarihan ng kadiliman. Ibinigay niya sa atin ang karapatang gamitin ang otoridad na kanyang napanalunan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at pagkabuhay na muli. Sinasabi sa Lucas 10, talata 11, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaang yumurak sa mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapipinsala sa inyo. Ngunit ang otoridad na ito ay iginagawad lamang sa mga may relasyon kay Jesus, yaong mga kabilang sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa pagbanggit ng kanyang pangalan, ang kapangyarihan ay nasa personal na pagkakakilala sa kanya. Ikinuwento sa Gawa 11 ang mga taong sinubukang gamitin ang pangalan ni Jesus nang hindi siya kilala at hindi ito umubra. Dahil ang otoridad ay pribilehiyong ibinibigay lamang sa mga mananampalatayang anak ng Diyos. Kapag ibinigay mo ang iyong puso kay Jesus, hindi mo na hinaharap ang mga laban sa buhay ng mag-isa. Ikaw ay nakatayo kasama niya na nagtagumpay sa sanlibutan. Dala mo ang otoridad ng hari ng mga hari. Kapag bumabangon ang takot, maaari mong ideklara, sa pangalan ni Jesus, lumayas ang takot. Kapag umaatake ang karamdaman, maaari mong ipahayag ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maaari kang lumaban at magtagumpay sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyong mabuhay ng walang kapangyarihan. Nais ng Diyos na mamuhay ka ng may tagumpay, hindi talo ng takot, pagkabalisa, bisyo, o mga kasinungalingan ng kaaway. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, talata 17, at ang mga tandang ito ay susunod sa mga mananampalataya. Sa aking pangalan sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Ang mga mananampalatayang may alam ng kanilang otoridad ay nagiging panganib sa mga gawa ng kadiliman at mabisa sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ngunit muli, ang otoridad na ito ay nakaugat sa relasyon. Nagsisimula ito sa pagtanggap kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung hindi mo pa nagagawa iyon, maaari mo siyang anyayahang pumasok sa iyong puso ngayon. Ang kaligtasan ay isang kaloob na malayang ibinibigay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa Roma 10, talata 13, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung nais mong tanggapin ang kaloob na iyon at lumakad sa otoridad na ibinibigay ni Jesus, manalangin ka mula sa iyong puso. Panginoong Jesus, naniniwala akong ikaw ang anak ng Diyos. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Inaamin kong ako ay makasalanan at kailangan ko ng iyong kapatawaran. Ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo akong bagong nilalang. Akayin mo ako ng iyong banal na espiritu. Mula sa araw na ito, ako ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taos puso mong ipinanalangin iyon, sinasabi ng Biblia na ikaw ay napatawad na, tinubos at ginawang bago kay Kristo. Ang patunay ng kaligtasan ay isang binagong buhay, hindi bigla ang pagiging perpekto, kundi isang pusong nagnanais magbago. Habang inaakay ka ng banal na espiritu, ikaw ay lalago. Ang mga dating gawi ay mawawala. Ang iyong mga hangarin ay mapapalitan ng mga bagay ng Diyos. Makikita mo ang ebidensya ng kanyang biyaya na kumikilos sa iyo. Hindi ka nawalang kapangyarihan. May tagapagligtas kang kasama mo at may makapangyarihang otoridad sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo ito. Paniwalaan mo ito. Isabuhay mo ito. Sa pangalan ni Jesus, nagsimula na ang iyong tagumpay.